mga kababayan nating seniors. Kung kayo ay 60 o 65 pataas at kayo ay miyembro ng SSS o GSIS, pakinggan ninyo. Ito nang mabuti dahil ang impormasyong ito sa mayroong magbag ng inyong buwan ngayong Abril 2026. May darating na unang batch ng pensyon, release at marami sa inyo ang hindi paalam kung kasama kayo. Kung magkano talaga ang matatanggap ninyo, at ito ang pinaka-importante kung may mga bagay na maaaring ibawas sa inyong pensyon na hindi ninyo inaasahan. Isipin ninyo ito. Naghihintay kayo ng inyong 10,500 pero pagdating ng araw ng release, 8,200 lang ang lumabas sa inyong account. Ano ang nangyari sa natitirang due? Hindi ninyo alam kung saan pumunta. Ito ang sitwasyon ng daan ng mga seniors tuwing release season. Hindi dahil ninakaw ang pera, kundi dahil walang nagsabi sa kanila ng maaga tungkol sa mga deductions, sa mga patakaran at sa mga bagong alituntunin ng gobyerno. Ngayon dito tayo mag-uusap ng totoo. Ako ay magsasalita sa inyo tulad ng isang kaibigan na nakaupo sa tabi ninyo sa hapagkainan at sasabihin ko sa inyo ang lahat. Ang maganda, ang hindi maganda at ang mga bagay na kailangan ninyong gawin ngayon bago mawala ang inyong pera. Kaya huwag kayong umalis. Patuloy kayong pakikinig dahil sa loob ng susunod na ilang minuto, matututunan ninyo kung paano siguraduhin na ang buong benepisyo ninyo ay mapupunta sa tamang lugar sa inyong bulsa. Una, pag-usapan natin kung sino talaga ang kasama sa unang batch ng April 2026 pension release. Para sa mga miyembro ng SS, ang first batch ay karaniwang inilalabas sa pagitan ng ika-10 at ika-15 ng buwan. Ang mga pensyado na ang kanilang SSS number ay nagtatapos sa 1, 2 o 3 ang kadalasang unang pinapalabas. Kung ang inyong number ay nagtatapos sa hanggang 6, ang inyong release ay madalas sa ika-16 hanggang ika-20. At kung 7 hanggang 9 o 0 ang katapusan ng inyong numero, may kayo ay dabon kasama sa third batch. Iyon ay mula ika-21 pataas, pero huwag kayong malito. Hindi ito palaging ganito ang daloy. Ang SSS ay naglabas ng advisory na ang April 2026 disbursement cycle ay naiakma dahil sa isang bagong sistema ng digitalization sa kanilang payment platform. Ang ibig sabihin nito, ang ilang pensyado na dati ay nasa second batch ay maaaring makalipat sa first batch. Ngayong buwan at ang iba naman ay maaaring mabago ang schedule ng walang abiso. Kaya ang pinakamabuting gawin ninyo ay direkta kayong tawag sa SSS hotline na 1400-5 o pumunta sa inyong SSS branch para ma-verify ang inyong eksaktong release date. Para naman sa mga miyembro ng GSEs, ang ating mga dating gobyerno employees, mga guro, pulis at sundalo, ang inyong pensyon ay karaniwang inilalabas sa unang 5 araw ng buwan. Ang April 2026 GSIS pension ay inaasahang magsisimulang lumabas noong Abril 3 at ang karamihan sa inyong mga benepisyo ay dapat makita sa inyong account bago mag-Abril 10. Kung wala pa rin kahit Abril 12, kailangan na kayong makipag-ugnayan sa GSIS office ninyo. Ngayon, pag-usapan natin ang pinakamainit na tanong. Ang 10,500, totoo ba ito para sa lahat ng pensyonado? Ang sagot ay depende. Hindi lahat ng SSS pensyado ay nakatanggap ng parehong halaga at ito ay isang bagay na kailangan ninyong maunawaan ng malinaw. Ang base pensyon ng SSS ay kinukwenta batay sa inyong average, monthly salary credit o AMSC at sa bilang ng inyong mga tao ng kontribusyon. Kung kayo ay nagambag sa loob ng 20 taon o higit pa at ang inyong AMSC ay mataas, posible na ang inyong monthly pension ay nasa 10,000 hanggang 12,000. Pero kung kayo ay nagbayad lamang ng minimum na kontribusyon sa loob ng KEN hanggang 15 taon, ang inyong pensyon ay maaaring nasa 3,500 hanggang lamang bawat buwan. Ang 10,500 na figure na maririnig ninyo sa mga balita ay kadalasang kinokonekta sa combined benefits. Iyon ay ang base pension kasama ang supplemental allowance o sa naidinagdag ng gobyerno para sa mga qualified seniors. Ang supplemental allowance na ito ay 1,000 bawat buwan para sa mga pensyado na 65 taong gulang. Pataas at ito ay otomatikong idinaragdag sa inyong monthly pension kung kayo ay naka-enroll sa tamang programa. Para naman sa ating mga GSIS retirees, ang average na monthly pension ay mas mataas. Kadalasan ay nasa 12,000 hanggang 18,000 para sa mga career government employees, pero may mga benepisyo ring maaaring hindi ninyo natanggap tulad ng pension loan, ang enhanced life insurance, at ang GSIS wellness program na nagbibigay
ng libreng medical consultations sa mga partner hospitals. Marami sa inyo ang hindi alam na ang mga benepisyong ito ay nasa listahan na naghihintay lamang na maklaim ninyo. Diyos ang bahagi na pinakamahalaga at madalas na hindi pinag-uusapan, ang mga posibleng ibabawas sa inyong pensyon at kailangan ninyong maging handa para dito. Una, kung kayo ay may natitirang loan balance sa SS tulad ng salary loan, calamity loan o emergency loan, ang SSS ay may karapatang ibawas ang amortisasyon direkta mula sa inyong monthly pension. And the boss na bet tipobid 500 hanggang 2,000. Bawat buwan depende sa halaga ng inyong utang. Maraming seniors ang nagulat dahil hindi nila alam na meron pa silang outstanding loan balance na kinuha nila. Ilang taon na ang nakakaraan. Ang pinakamabuting gawin ninyo na ngayon ay pumunta sa SSS at humingi ng statement of account para malaman kung meron kayong anumang utang. Pangalawa, para sa mga GSIS members, ang mga policy loans at emergency loans ay automatikong kinakredit laban sa inyong pensyon. Kung kayo ay may GSIS consolidated loan na hindi pa nababayaran, ito ay patuloy na ibabawas kahit retirado na kayo. Ang pinakamasakit na kwento na naririnig ko ay ang mga retired teachers na ang 14,000 na pensyon ay nagiging 9,000 lamang dahil sa mga lumang loan na hindi nila na-monitor. Pangatlo, mayroong tinatawag na income threshold para sa mga seniors na nagtatrabaho pa rin kahit nagre-retiro na. Kung kayo ay nagtatanggap ng pensyon at nagtatrabaho pa rin at kumikita ng higit sa 60,000 bawat buwan, maaaring may epekto ito sa inyong tax obligations. Ang Bureau of Internal Revenue ay nagsabi na ang pension income mismo ay exempt sa income tax. Pero kung ito ay sinasamahan ng iba pang earned income, kailangan ninyong mag-file pa rin ng income tax return at ideklara ang lahat ng inyong pinagkukunan ng kita. Pangapat, at ito ay bago, ang SSS ay nagsimulang mag-implement ng mas mahigpit na annual revalidation para sa mga pensyono. Ibig sabihin, kailangan ninyong patunayan taon-taon na buhay kayo at naninirahan sa Pilipinas. Kung hindi kayo naka-revalidate, ang inyong pensyon ay maaaring pansamantalang isuspend. Para sa mga pensyado sa probinsya, huwag kayong umasa sa inyong pamilya para gawin ito para sa inyo. Kailangan ang personal na pagpunta o ang paggamit ng MySS online portal. Ngayon, mula sa mga mabibigat na balita, punta naman tayo sa magagandang balita. Ang mga benepisyong maaaring hindi ninyo nare-receive ngayon pero karapatan ninyong makuha. Ang una ay ang 13th month pension. Bawat Disyembre, yung mga SSS pensyonado ay may karapatang makatanggap ng isang buwan na karagdagang pensyon, ang tinatawag nating 13th month. Para sa inyong 10,500 na monthly pension, ito ay nangangahulugang 10,500 na extra sa buwan ng Disyembre. Pero ang problema, hindi lahat ay otomatikong nakakakuha nito. Kailangan ninyong makonfirm na ang inyong record sa SSS ay updated at na ang inyong enrollment sa disbursement program ay aktibo. Ang pangalawa ay ang Medicare o PhilHealth coverage. Bilang isang SSS pensyonado, kayo ay otomatikong miyembro ng PhilHealth at ang inyong premium ay babawasan na mula sa inyong pensyon. Ngunit ang magandang balita, ang inyong PhilHealth benefits ay dapat na sumasaklaw sa mas malaki na ngayon. Dahil sa konsultasyon ng PhilHealth sa Expanded OPB o Outpatient Benefit Package. Kung hindi pa kayo nakakakuha ng libreng konsultasyon sa government hospitals gamit ang inyong PhilHealth card, puntahan ninyo ang pinakamalapit na PhilHealth Express o government hospital at i-update ang inyong membership records. Ang pangatlo ay ang Senior Citizen Social Pension para sa mga indigent seniors. Kung kayo ay 60 taong gulang pataas, walang regular na income at hindi nakakatanggap ng SSS o GSIS pension, kayo ay maaaring maging eligible sa 1,000 na buwan ng social pension mula sa DSWD. Marami sa ating mga lolo at lola sa probinsya ang hindi alam na mayroon silang karapatang ito. Ang enrollment ay ginagawa sa pamamagitan ng inyong lokal na SWDEO o Social Welfare and Development Office. Ito ay libre at hindi nangangailangan ng maraming requirements. Ang pang-apat ay ang Expanded Senior Citizen Act Benefits. Ang 20% discount at VAT exemption sa mga gamot, pagkain, transportasyon at serbisyo. Siguruhin na ang inyong senior citizen ID ay updated at naalam ninyo ang listahan ng mga establishments na kinakailangang mag-honor ng discount na ito.
May mga panibagong karagdagan sa listahan ng exempt na goods ngayong 2026, kabilang ang ilang home care services at medical equipment. Pag-usapan natin ang mga estratehiya, ang mga bagay na maaari ninyong gawin ngayon para masiguro na ang bawat piso ng inyong pensyon ay mapupunta sa inyo. Una, i-enroll ang inyong pensyon sa isang digital bank account tulad ng GCash GSave, Maya o DBP Kabayan Savings. Kung isungayat account na ito ay libre ang maintenance fee at direktang tumatanggap ng SSS at GSIS disbursements. Maraming seniors ang natatawag pa rin sa pila sa bangko o sa SSS accredited outlets tulad ng Bayad Center. Pero ang katotohanan ay ang digital disbursement ay mas mabilis, mas ligtas at hindi na kailangan pang lumabas ng bahay lalo na sa mainit na panahon. Pangalawa, i-update ang inyong contact details sa SSS o GSIS ngayon. Hindi bukas ngayon. Ang inyong mobile number at email address ay ang pangunahing paraan ng gobyerno para makipag-ugnayan sa inyo tungkol sa mga pagbabago sa inyong account. Kung ang numero ninyo sa kanilang system ay ang lumang Nokia number na nawala na kayo ilang taon na ang nakakaraan, hindi kayo makakakuha ng mga importanteng notifications. Pangatlo, kung kayo ay nasa probinsya at mahirap pumunta sa SSS o GSIS office, gamitin ang MySS app o ang GSIS eCard Plus portal. Ang MySS ay available sa App Store at Google Play at nagbibigay sa inyo ng access sa inyong contribution history, loan balance at pension status. Kung kailangan ninyo ng tulong sa pag-navigate ng app, humingi sa inyong mga apo. Ito ay isang magandang sa pagkakataon para lalo ninyong mapalapit sa kanila habang tinutulungan nila kayo sa inyong pension records. Pang-apat, huwag mag-alinlangan na makipag-usap sa isang authorized SSS or GSIS representative sa opisina. Hindi sa mga fixer na naghahanap ng bayad sa labas ng opisina. Maraming seniors ang nape-pressure na magbayad ng 500 or 1,000 sa mga taong nagsasabing matutulungan nila kayong mapabilis ang inyong release or ma-process ang inyong claim. Ang totoo, lahat ng legitimate na SSS at GSIS transactions ay libre. Huwag kayong magbayad ng kahit sino para sa mga serbisyong dapat ay libre. Mga kaibigan, mga lolo at lola, mga magulang at mga lolo't lola ng ating mga pamilya, kayo ay nagtatrabaho ng maraming taon para maabot ang araw na ito. Ang inyong pensyon ay hindi handout. Ito ay inyong pinaghirapan. Taon-taon binabawasan ito mula sa inyong sweldo at ngayon dumating na ang panahon para matanggap ninyo ang inyong pabuya. Ang sistema ay hindi palaging simple at hindi palaging madali ang mag-navigate sa mga opisina at forms at requirements. Pero alam ko na kaya ninyo ito at hindi kayo mag-iisa. Ibahagi ang video na ito sa inyong mga pamilya, sa inyong mga kapitbahay at sa mga senior sa inyong komunidad na maaaring hindi nakakaalam ng mga impormasyong ito. Ang isang simpleng share ay maaaring makatulong sa isang lolo o lola na makuha ang pera na matagal na nilang hinihintay. Kung may mga katanungan kayo, ilagay sa comment sa ibaba. Sinusuri ko ang lahat ng komento at susubukan kong sagutin ang bawat isa. At kung gusto ninyong mas maraming videos tulad nito tungkol sa mga tips para sa seniors, tungkol sa mga bagong benepisyo ng gobyerno, at tungkol sa kung paano mapapalaki ang inyong retirement income, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell dahil ang susunod na mahalagang announcement ay maaari nang nasa daan. At gusto naming siguraduhin na handa kayo. Ingat kayo lagi. Mahal kayo ng Diyos. At huwag hayaang lumipas ang Abril nang hindi ninyo nakukuha ang lahat ng inyong nararapat na benepisyo. Salamat sa pakikinig at hanggang sa susunod na